In the coming days, perhaps even today, perhaps tomorrow, perhaps the beginning of next week, but no more than in 1 week, we'll be filing our jurisdictional challenge. I've said already in the media that I think it's a compelling argument, but the ultimate arbiters of that argument are the judges themselves. And it's not for me to tell them how to find. Sa usapin naman ng pagtaas ng sweldo, masarap pakinggan ang matatamis na mga pangako. Ngunit ang mga ito ay may epekto sa paglago ng negosyo, trabaho at ekonomiya. Sa illegal recruitment, walang kararatnan, kundi kapahamakan, uncertainty sa mga jobs, sa mga kontrata na below standard, sa mga employers na hindi kagalangin ng inyong karapatan. Inumpisahan na ng House of Representatives ang mga paghahanda para sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isinagawa ang kauna-unahang Interagency Coordination Meeting kaugnay nito sa mga kamara noong nakalipas na Miyerkules, April 30. Ayon sa House of Representatives, Sergeant-at-Arms, Retired Police Major General Napoleon Taas, 27,000 kawani mula sa security at response agencies ang i-deploy upang i-secure ang House Complex at kalapit na lugar sa July 28, 2025, araw ng ika-4 na SONA ni PBBM. Dumalo naman sa coordinating meeting ang mga kinatawan mula sa Office of the President, Senate of the Philippines, Department of Foreign Affairs at Philippine National Police. Isinagawa ang isang last-minute meeting sa 100 kongresista ni House Speaker Martin Romualdez. Kulang 2 linggo ito bago ang midterm election sa May 12. Nananawagan ang Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD President sa mga kapwa mambabatas na gawin ang lahat ng makakaya upang suportahan ang 11 senatorial bets ng alyansa para sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Noong nakalipas na linggo na magkaroon ng isang assembly ang Lakas CMD para rin sa kaparehong panawagan. We really need to put an extra effort for our Alianza candidates. As I've said in a number of our gatherings here, we have to vote straight Alianza. We really have to go that extra mile for them. Paghain ng jurisdictional challenge sa International Criminal Court ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng kanyang legal counsel na si Attorney Nicholas Kaufman. Gayunpaman, wala pang eksaktong petsa kung kailan nila ito gagawin. Ayon kay Kaufman, naniniwala siya na mayroon silang matibay na argumento bagaman nasa hukom pa rin ang huling pasya. Is that in the coming days, perhaps even today, perhaps tomorrow, perhaps the beginning of next week, but no more than in 1 week, we'll be filing our jurisdictional challenge. I've said already in the media that I think it's a compelling argument, but the ultimate arbiters of that argument are the judges themselves. And it's not for me to tell them how to find, ultimately, what they believe is the correct decision, the correct judgment. I hope they will accept my argument. Naniniwala si Senator Alan Peter Cayetano na dapat pag-aralan ang pagtaya ng living wage o sweldos sapat para mabuhay ang isang individual. Ayon sa senador, nararapat na bumuo ng isang ahensya na gagawa nito ang tinatawag niyang Labor Commission o LABCOM. Ngunit ayon sa grupo ng manggagawa, hindi malinaw sa kanila ang layunin ng LABCOM. Ayon kay Sergio Ortiz Luis Jr., Chairman at President ng Employers Confederation of the Philippines, mayroon ang Regional Tripartite Wage Board na nangangasiwa ng sweldo ng mga manggagawa. Hindi ko gusto ron, masasabahan na naman ng mga politiko eh. Kasi may kasama mga politiko, bakit pa? Sila na pag-alam ang pinag-uusapan yan, against sa mga investors, yung napopoliticize yung wage board. Hindi nakalimutan sa talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbanggit sa aumento sa sahod na hinihiling ng mga sektor ng manggagawa. Ayon sa Pangulo, kailangan pag-aralang mabuti ay sinusulong na dagdag sweldo na nagkakahalaga ng 200 piso. Maaari kasi
kasi ito makaapekto sa mga nagnenegosyo at mismong sa ekonomiya ng bansa. Gayunpaman, nananatilian niya ang administrasyon sa tungkulin nitong maisulong ang pandaigdigang pamantayan sa paggawa at pagresolba sa mga alitan sa pagitan ng mga employer at manggagawa. Sa usapin naman ng pagtaas ng sweldo, masarap pakinggan ang matatamis na mga pangako. Ngunit ang mga ito ay may epekto sa paglago ng negosyo, trabaho at ekonomiya. Kaya't kailangan na pag-aralan natin ng mabuti. We hear the call of our workers for better wages and assure you that your concerns are being addressed through the regional tripartite wages and productivity boards. The government stands firm in its commitment to protecting and advancing workers' welfare while promoting inclusive economic development. Naniniwala ang Department of Migrant Worker na isang paraan ang ginagawang jobs fair ng pamahalaan para makaiwas sa illegal recruiter ang mga Pilipino, lalo na ang mga nagnanais makapagtrabaho sa ibang bansa. Ayon sa ahensya, madalas na napapahamak ang mga kababayan natin sa ibang bansa dahil sa illegal na job application. Kaya naman, payo ng DMW sa pamamagitan ng Secretary Hans Leo Capdac, mas maigi na sa mga lehitimong ahensya ng gobyerno gaya ng DMW upang makatiyak na tama ang prosesong pinagdadaanan ng isang aplikante. Sa illegal recruitment, walang kararatnan, kundi kapahamakan, uncertainty sa mga jobs, sa mga kontrata na below standard, sa mga employers na hindi gagalangin ang inyong karapatan. Tiniyak ng Commission on Elections na makaboboto ng maayos ang mga residenteng nasa evacuation centers kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, walang election postponement dahil naghanda na sila ng makeshift voting center sakaling mag-alborotong muli ang bulkan at itaas ang alert level sa pasilidad o paligid nito. Lumagda din ng kasunduan ng COMELEC sa Office of Civil Defense para sa paglalatag ng contingency plan, kabilang ang paglalagay ng incident command posts, rescue at evacuation para sa kaligtasan ng mga residente. At all costs, walang failure of election, walang postponement of election, wala po tayong gagawin na idideklara na resetting ng election. Dapat at all costs, lahat makaboto sa Mayo 12. Kahit magkaroon tayo ng mga kalamidad, hindi po pwedeng yan ay maantala. Dahil ang boto ng bawat isang mamamayan ay napakahalaga. Nagsagawa kahapon ng voter education ang Commission on Election para sa mangyayaring proseso ng pagboto sa darating na halalan. Partikular dito ang paggamit ng bagong automated counting machines o ACM. Ipinagamit ng COMELEC sa ilang botante ang test ballot, ngunit hindi totoong pangalan ang inilagay sa balota. Ayon sa nakasubok, madaling gamitin ang makina at nakikita nila mismo sa screen ng ACM ang pangalan ng kanilang mga ibinoto kahit na ipasok na sa makina ang balota. Mas okay ngayon sir kasi makikita mo yung binoboto mo sa screen. Alam mo na yun talaga ang binoboto mo. Mas namin niya subong boto kay siyempre makita mo gid sa personal bala ang imo yang agin sulat dira sa papel. Nasa 18 milyong graduates ng high school ang hindi functionally literate ayon sa Philippine Statistics Authority. Ayon kay PSA Assistant National Statistician Adrian Zerezo, ang kahulugan ng functional literate ay isang individual na marunong magbasa, magsulat, mag-compute at umunawa. Para sa Alliance of Concerned Teachers o ACTS, ito ay malinaw na salamin ng matagal ng krisis sa edukasyon sa bansa. Well, dalawang bagay ang hinahamon natin ng gobyerno. No? Una, yung pagtataas ng budget sa education para marisolbahan yung mga kakulangan, sasapi ng kulang ng teacher, kulang ng classroom, kulang ng materials. Pangalawa, yung curriculum, pinakamahalaga ito. No? Ngunit sa gitna ng mga batikos, tiniyak ni Education Secretary Sonny Angara na ginagawa ng Department of Education ang lahat ng hakbang upang mapalawak ang literacy programs sa bansa. Magpapatupad ng 12 oras na power interruption ang
Ileco sa Sabado, May 3. Base sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng probinsya mula alas 2 ng madaling araw hanggang alas 2 ng hapon. Apektado ang mga lugar na sinusuplayan ng Ileco. 2. Kabilang ang Putotan, Dumangas, Januay at Lublob substations. Gayun din ang Ileco 3 sa Natividad at Banati substations. Ang power interruption ay upang bigyan daan ang preventive maintenance activities.